So ano nga ba daw yung magandang breathing technique pagdating sa running? Now, itong ibabahagi ko, mga napag-aralan ko lang din na pag nasubukan ko, sabihin na natin, na-eksperimentuhan ko, nakita ko kung ano ba yung resulta sa katawan ko, sa heart rate ko. Base na rin din to sa mga nakita kong mga coach, mga runners, mga podcast na tinitingnan ko habang pinag-aaralan ko yung running. Yung lately, yung ginamit ko sa 21K ko kahapon, yung half marathon, so far, napag-aralan ko lang siya ng iilang araw bago ang half marathon. To my surprise, naging epektibo naman siya para talagang sabihin na natin, ma-maintain ko yung nasal breathing ko lang from first kilometer hanggang finish line. So talagang hindi ako naghabol sa aking hininga nung or kahapon sa 21K ko. Natapos ko ng sub 2 or around 1 hour 56 minutes. Pero bago ko ibahagi yung breathing technique na ginamit ko sa 21K ko, uunahin muna natin yung mga sabihin na natin basic lang na nasubukan ko early on nung nagsimula ako mag-training. Gaya ng sinabi ko, zone 2 yung training ko or low heart rate training. So nagbabase ako sa heart rate ko dito sa heart rate monitor ko or dun sa chest monitor ko, heart rate or chest heart rate monitor. Pinaka-basic dyan is yung malalim na hininga lang, rhythmic na inhale, exhale. Sinubukan ko rin na mag-inhale sa ilong, tapos exhale sa bibig. So far, mas epektibo kung bibig yung exhale mo. Well, base sa naging resulta ko sa heart rate ko. Kasi may mga iilang points na bumababa talaga yung heart rate mo pag bibig na yung ginagamit mong pang-exhale. Now, yung pangatlo naman is yung inhale ka sa bibig, exhale ka din sa bibig. So, bibig lahat. So, usually, epektibo yan sa pagpapababa ng heart rate mo. Meaning, talagang nakakasupply siya ng, sabihin na natin, medyo malaking volume ng hangin. Yun nga lang, may disadvantage siya. Kasi ang problema dyan, ang mangyayari, mapupuno ng hangin yung tiyan mo. Iniiwasan ko yan kasi yun nga, sasakit yung tagiliran mo dyan or yung tiyan mo dyan. May mga instances or dalawang instances na ginawa ko yan kasi naghahabol ako sa aking hininga. Nangyari yan kasi ang ginawa ko, masyadong hot ako sa starting line pa lang. Masyadong mabilis yung takbo ko. Which is wrong kasi maghahabol na ako all throughout or naghabol na talaga ako all throughout sa race. Mabuti na lang yung dalawang race na sinalihan ko na naghabol ako sa aking hininga is 5K lang. Hindi na masyadong problema kasi hindi naman masyadong malayo yung takbuhan. Now, kahapon, hindi pwedeng ganon yung approach ko. So, talagang naging conservative ako sa starting grid pa lang or sa starting kilometer pa lang. Yung pang-apat na technique na ginagawa ko rin is yung kang Andrew Huberman. 2 inhale, 1 exhale. So far, effective din siya sa pagpapababa ng heart rate ko. Pero yun nga lang, medyo nahihirapan akong i-maintain yan kasi para sa akin, ma-effort siya. Panghuli, ito yung ginawa ko or ginamit ko kahapon. Ito'y base sa binahagi ni Chris Henshaw, isang coach. So meron siyang binahaging iba't ibang variation pero ang sinunod ko ay yung 4 counts na every 4th count pang-apat tapos yun yung pag-apak ko ng right foot ko, exhale ako dyan. Exhale tapos left foot 1, 2, 3, 4. 4th count na ulit yung right foot ko, exhale na ulit. Naging effective naman siya pero yun nga, yung pinaka-crucial doon is that sinimulan ko yung takbo ko na talagang conservative lang. So 5 minutes 6 seconds yung first kilometer ko. So far sa pacing naman na yan, walang problema. Komportable ako pero hindi siya komportable na super easy para sa akin. Pero alam ko na yung pacing na yan, tapos yung breathing ko, kaya niyang i-sustain ng kahit mahigit 1 oras. So yun yung sinabi ko na dapat conservative ka, dapat makikinig ka or pakikiramdaman mo yung sarili mo na first kilometer pa lang, alam mo na talagang masosustain mo na hindi ka maghahabol in the long run. So yun, nasustain ko siya hanggang 21 kilometers. Part of it is experimentation lang din. Yun nga, yung sinabi ko, nag-experiment ako, lalong-lalo na kung nagtitraining ako. Pero once pagdating na sa actual race, hindi ko na concern na ibababa yung heart rate ko kasi naturally, tataas at tataas talaga yan. Ang concern ko lang is maging sustainable yung breathing technique na ginagamit ko.